Dahil dito sa sinabi mong violation, wala sa period, no? Yung as observed by the Honorable Presiding Officer. At dahil wala naman sa listahan sa Joint Circular kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds, ano ang ginawa mo after that, if any? After po evaluating the response ng OBP at saka po yung mga attachments neto, ako po ay nag-draft ng Notice of Disallowance at isinabit ko po ito sa aking Division Chief for her review. If I will show you, pag pinakita sa iyo ang isang Notice of Disallowance for purposes of the record, Your Honor, this has been pre-marked as Exhibit P-1-13-C. Would you be able to identify it? Opo. Showing to you, Attorney De La Cruz will show it to you. Please go over this document and tell us if the relationship of this document to the Notice of Disallowance you have mentioned. And again, we are seeking permission to flash it for easy reference on screen. Opo, yun po yung same copy ng Notice of Disallowance na inisyo namin sa Office of the Vice President. Please look, Counsel, please look at this Notice of Disallowance. There is a signature there on top of the name Nilda B. Plaras. Kanino pong signature ito? Si Assistant Commissioner Nilda Plaras po ang officer in charge ng ICFAO nung ma-issue po ang dokumento na ito. Anong ibig sabihin pag pinirmahan ng isang assistant commissioner ang isang notice of disallowance na draft mo? Ito po is for release na po sa na-approve po niya kung ang laman nito at for release na po ito sa agency. For release ng agency, okay. Tell us, Madam Witness, itong notice of disallowance ng COA ICFAO, yung recommendation mo, at yung inapprove ng Assistant Commissioner for release, magkano? Magkano ang disallowed ng COA ICFAO? Ang disallowance po is 73,287,000. Ano naman ang basis ng disallowance na to? Ang disallowance po na to, binubuo po ito ng first, yung payment of rewards in the total amount of 69,787,000. Before you proceed, Your Honor, please, this is being flashed on the screen. This is the first page of Exhibit P-1-13-C, which is the notice of disallowance identified by this witness. First page dyan, Madam Witness, ano ang breakdown or basihan ng iyong notice of disallowance? Yung 73,287,000, ang bumubuo po dito is yung payment for rewards amounting to 69,787,000 plus yung 3.5 million for payments for tables and chairs, desktop computers, and printers po. Dalawang amount na naka-indicate dyan. Bakit dalawang amount? Paki-explain. Ito po ba yung sa number 1 na yung 69,587 at yung sa... In number 1, in item number 1, if you can check your document on the screen, item number 1 sa notice of disallowance, dalawa ang amount na nakastate. Isa, 69,587,000 at yung isa ay 69,787,000. Ito ba ay typo, discrepancy? Bakit may hindi pareho itong amount? Ito po ay isang typographical error po. Ang tamang amount po is 69,787,000. Okay. Ngayon naman, Madam Witness, let us go to page 2, item number 2. Ano naman, pakibasa ang sinabi dito sa page 2, item number 2.
The notice of disallowance po is issued kasi yung pangalawang reason po is charging payment for tables and chairs, desktop computers and printers in the total amount of 3.5 million to confidential fund without specifying that they were intended for the confidential operations/activities undertaken by the OBP, non-compliant with the requirement of item 4.8.4 of the joint circular. Ano yung item 4.8 ng circular na sinasabi mo? Pwede po ba akong mag-refer para po sa joint circular? With the Your Honor, permission. Pwede po Witness may refer to the document. thank you po. Based po sa item 4.8.4 ng joint circular, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. Okay. Bakit ito ay naging basehan ng disallowance nung tables and chairs na yan? Di ba confidential yun? Kung Hindi- saan binili yung table and chair na yan, di ba confidential yun, Madam Witness? Hindi po kasi nila in-specify na the payments for yung tables and chairs and desktop computers were used for confidential operations po. Wala po silang nasubmit na any explanation dun sa response po nila. Kailangan ba mag-submit ng... Anong mga kailangan i-submit na dokumento by way of... Para explain kung saan ginamit tong tables and chairs, laptop, tsaka... Anong hinahanap ninyo sa post-audit? Dapat po mapatunayan nila na ito ay binili para po sa confidential operations ng ahensya. At anong kailangan na dokumento? And since this pertains po sa as purchases, dapat po supported ito ng either sales invoice or official receipts po. Okay. Sa pag-evaluate mo nitong dokumentong sinabmit ng Office of the Vice President, meron ba yung mga official receipts, sales invoice na sinabmit? Wala po. Isa, dalawa, tatlo. Walang sinabmit, Madam Witness? Wala pong mga resibo po. Okay. Now, based sa iyong audit, sino-sino ang liable persons dito sa in connection with this notice of disallowance na binasa mo? Sino-sino ang mga persons na responsible or accountable dyan sa pinakita mo? Ang mga persons po na liable or responsible is first po the head of agency, Vice President Sara Duterte, the Special Disbursing Officer, si Ms. Gina Acosta, at ang Chief Accountant po na si Ms. Julieta Villa del Rey. Okay. Sa document na yan, pwede bang pakita mo yung mga pangalan na sinabi mo? Nasa page 2 po. Showing to you page 2, Madam Witness, and being flashed on the screen. Please tell us if these are the very same persons na sinabi mo na accountable. Yes po. Bakit sila accountable? Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve? Yun pong sa accomplishment report. And then, kay Ms. Gina Acosta naman po, dahil siya ang Special Disbursing Officer and she disbursed po the cash advance. Ito naman Villa del Rey. Bakit sinasabi mo na accountable officer siya? Nag-certify po siya dun sa backseat ng liquidation report na ang supporting documents are complete and proper. Hindi ba nila ginawa ito? Yung mga sinasabi mo na kailangan sa joint circular? Yes po. Yes. It kasi po yung participation nila sa transaction, kaya po sila nasama sa persons na liable po sa transaction na ito. Dahil first, si BP Sara bilang siya ang head of agency at siya po ang nag-approve ng
transaction and utilization ng cash advance. Pangalawa po, ang naging participation po ni Ms. Gina Acosta is siya po ang Special Disbursing Officer at siya po yung nag-disburse ng cash advance. At kay Ms. Julieta Villa del Rey naman po, sinertify niya na complete and proper yung supporting documents pero hindi po complete and proper yung nasubmit po sa amin. Okay. Madam Witness, nag-issue ang COA ICFAO ng Notice of Disallowance. What happened next, if any, kung maalala mo? Noon pong February 5, 2025, nag-appeal po ang Office of the Vice President. Nag-file po sila ng petition for review sa Commission proper. And do you know what happened to this petition for review? Nung April 10, 2026 po, naglabas ng decision ng Commission proper at na-furnishan po ang aming office and in-affirm po nila yung notice of disallowance in the total amount of 73,287,000. So yung petition for review, disallowed pa rin. Noon pong lumabas yung decision ng Commission proper, in-affirm po nila yung disallowance. Magkano yung disallowed ng commission proper? Same po sa nasa notice of disallowance namin, 73,287,000 po. At ano naman ang ibig sabihin ng disallowed? Ang notice of ang disallowed po is sa level ni ICFAO po kasi pag issue kami ng notice of disallowance, meron na po silang we demand them to ibalik po yung pondo. Pero meron pong remedy which is yung ginawa nila, nag-file sila ng petition for review po sa Commission proper. At ano naman ang nangyari sa petition for review na yan? Ayun nga po, nagkaroon ng COA decision na in-affirm po nila yung notice of disallowance. Pagkatapos na in-affirm yung notice of disallowance ng commission, ano ang ginawa? Kung, if at all. Nung May 2026, meron po silang final na motion for reconsideration. So nag-file ng motion for reconsideration ang Office of the Vice President. Anong nangyari sa motion for reconsideration na final? Tungkol dito sa decision na ibalik ang 73 million na yan. Ano ang status? Wala pa pong naging decision ang Commission proper po. Pending resolution po. Okay.